una sa lahat. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan. Malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanila. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ginisa ng depensa sa ikatlong araw ng VP Sara on trial, unang testigo ng prosekusyon. Sumalang naman sa cross-examination. Impeach Boying, Congresswoman Gloria Arroyo tinangging nasa likod siya ng umano'y planong pagpapatalsik kay Ombudsman Boying Remulla. Balik gabinete, Benor Abalos pinwesto ni PBBM bilang Cabinet Secretary. Sumalang na sa pagtatanong ng depensa ang unang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero nagpaulan ng objection sa pagtutol ang prosekusyon. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong pinagtalunan ng depensa at prosekusyon? Ako, Jiggy, simula pa lang ng cross-examination ng defense team sa witness na si NBI Senior Agent John Mark Calilong, mainit na ang prosekusyon at depensa sa isa't isa. Isa-isahin natin kung bakit. Una, ang gusto kasi ni Defense Attorney Carlo Narvasa, dapat yes or no lang ang sagot sa kanyang mga tanong. Bagay na inalmahan naman ni Prosecutor Amado Ligutan. Sabi niya, hindi niyo pwedeng limitahan yung sagot ng witness sa yes or no lang dahil dapat mabigyan din siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Pangalawa, nagpresenta ng mga dokumento itong si Attorney Narvasa kaugnay doon sa kung saan nakakuha ng training itong si Calilong para sa photo and video authentication. Yan yung kumpanya na MaxScore Interventures. Ang pinapalabas dyan ng depensa na Jiggy ay mukhang ang expertise daw ng kumpanyang ito, yung kanilang purpose ay tungkol sa wholesale, retail ng mga goods at importation at exportation. Again, ayaw na naman at nag-object na naman dyan ang prosekusyon dahil ang sinasabi nila, bakit nagpapakita ng mga dokumento at nagpe-present lamang ng dokumento ang depensa at wala naman daw tanong na inilalahad doon sa witness. And then yung pangatlo ay yung pagtatanong at pag-uusisa ng depensa doon sa affidavit of investigation ng NBI. Ano ba yan, Jiggy? Yung affidavit of investigation, yung sinubmit ng NBI o ng team ni Calilong doon sa DOJ kaugnay sa investigasyong ginawa nila doon nga sa online press conference ni VP Sara Duterte noong November 2024 na sinasabing pinagmulan di umano nung pagbabanta sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ang sinasab, again, inangalan ulit yan ng prosekusyon dahil yung mga dokumento, tanong daw ng tanong yung depensa tungkol sa mga dokumento na hindi man lang nila pinapakita at pinapabasa doon mismo sa witness. Balikan natin yung bahagi ng trial na yan kung saan nagpapalitan ng objection at ng sagot ang depensa at prosekusyon. Panoorin natin to, Jiggy. But there are no affidavits of the journalists from the media outlets, correct? My question is not found there, Your Honor. Oh, Your Honor, please. My question is not Your found Honor. there. Okay, wait. The counsel is confronting the witness with a document, and he propounded questions, and then he asked another question, and he took the document away. What's Your the Honor, purpose of that? I was Objection, not- Your Honor, please. My question is plain, Your Honor. Counsels, please. January 30, 2025 is a date earlier than February 10, 2025, correct? Yes. Your Honor. Relevance, Your Honor. Relevance. Counsel, because you already sound frustrated, counsel. In regard to this line of questioning by the I'm very counsel, patient, Your Honor. At may anong anggulong tinumbok dito ng depensa, kaugnay pa rin dito sa Article 4 na sinimulan ngayon sa paglilitis?
medyo masalimuot, Chigi, I have to be honest, yung naging cross-examination. But in the end, basically, ang pinapalabas o ang pinalabas ng depensa, meron palang dalawang affidavit na ipinasa ang NBI kaugnay sa investigasyong ginawa nila doon sa online press conference na yun ni VP Sara. Yung unang affidavit was submitted last January. Ibinalik sa kanila yan dahil may mga pagkukulang. For example, dyan, parang hindi malinaw. Sino bang complainant dito? Bakit ang lumalabas na complainant dito ay NBI? Sino ba yung biktima? At ang sinasabing biktima doon sa grave threat na yan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang tinumbok na tanong ngayon ni Defense Attorney Narvasa, pumunta ba mismo ang Pangulo, si First Lady Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez sa NBI para magreklamo? Ang sabi dyan ni NBI Agent Calilong, wala siyang personal knowledge. Sunod na tanong, nagbigay man lang daw ba ng affidavit para sa ganyang sinasabing reklamo si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang asawa at si dating Speaker Martin Romualdez? Again, ang sagot dyan ni Calilong ay wala daw ibinigay na affidavit. May pagkakataon pa, Jiggy, na tila sinubukan ni Attorney Narvasa na ilatag yung pagiging Pangulo ni BBM at yung kanyang control over DOJ and NBI na siyang nagsagawa ng investigasyon laban kay VP Sara sa kasong grave threat. Pakinggan natin yung particular na pahayag na yan ni Attorney Narvasa sa impeachment trial kanina. The President has control over all executive departments, correct? I believe so, sir. The DOJ is one of those executive departments, correct? Yes, sir. And the current President is Ferdinand Marcos Jr., correct? We agree to that. That's judicial notice. Your Honor, please. Yes There's or no no? other Yes, sir. president. We Oh, only he have one answered already, Your president. Honor. Already asked and answered. Same Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte. Yes, sir. The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. I Your Honor, withdraw, Your objection Honor. I to that. withdraw. I The withdraw, Your ground Honor. is, the ground is. I withdraw. Your Honor. It's even more compound question. At obviously very complex yung nilalatag ng depensa at dun sa mga bihasa sa legal defense. And medyo kahit papano nababasa na nila yan. Pero bukod sa mga dokumento, ano pang pinakita ng depensa sa impeachment court kanina? Gaya ng nangyari kahapon, Jiggy, na nagpalabas ng parte ng online press con yung prosekusyon, nagganon din, nagpalabas din ng mga bahagi noong 2 oras na online press conference ni VP Sara noong November 2024. At ang ipinalabas particularly dyan, yung umiiyak na Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Ang pinupunto ng depensa dyan, kasi sinabi ni Attorney Zulaika Lopez, umiiyak siya dahil ito yung pagkakataon kung matatandaan mo, Jiggy, na siya ay kinontempt ng House of Representatives sa kanilang pagdinig at ikinulong siya o naditini siya doon. And then ang sinasabi niya, umiiyak siya doon sa video dahil pakiramdam niya may threat sa kanyang buhay at hinaharas siya dahil in the middle of the night ay gusto siyang i-transfer sa Women's Correctional. So nung naipalabas yung mismong video na yan ng mga hinaing at pag-iyak ni Attorney Zulaika Lopez, ang tanong ngayon ng depensa o ni Defense Attorney Narvasa kay Calilong, o ito bang threat to life na to kay Attorney Zulaika Lopez ay inimbestigahan ninyo? Kasi nagrereklamo rin siya na may threat sa buhay niya. At ang sagot nga ni Calilong ay hindi nila ito inimbestigahan dahil wala naman daw formal complaint na inihain sa kanila si Attorney Zulaika Lopez. Pero ang tanong ni Senator Risa Hontiveros, ano ang relevance nitong ipinapakitang video na ito ng depensa? Pakinggan natin yung part na yan ng impeachment trial kanina. Panoorin natin, Jiggy. Ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zulaika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic
oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial. Jiggy, pagkatapos niya nagpaalala si Presiding Officer Cheese Escudero sa mga Senator Judge na medyo mag-ingat sa pagtatanong at huwag mapunta doon sa conclusion ng law and fact dahil ang mismong impeachment court daw dapat ang magde-determine yan. Jiggy. At may iba pa bang testigong harap sa impeachment trial ngayong araw? Alam mo, Jiki, paaga ng paaga yung tapos. Kahapon na around 6:30, ngayon tapos na actually, kanina. Past 5 natapos na itong impeachment trial day 3 dahil si Kalilong lamang ang umupo, ang sumalang sa witness stand. Tapos na yung presentation sa kanya, tapos na rin yung cross-examination at ang sinasabi ng prosekusyon, sa Lunes na ulit sila magpepresenta ng kanilang panibagong witness pero on the same article 4 pa rin tungkol sa grave threat at inciting to sedition na reklamo kay VP Sara Duterte. Ang sasalang sa Lunes ay si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Gaya ng nasabi ko kahapon, appear na siya sa House Justice Committee. Siya yung nagsasabi ng tungkol doon sa di umanong nakontratang assassin para isagawa yung di umano'y banta ng pagpatay sa Pangulo. That's on Monday. And then on Tuesday, ang gustong paharapin naman ng prosekusyon ay si Attorney Zuleika Lopez mismo, yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. And then about the BIR box, sinabi rin kanina ni Presiding Officer Cheese Escudero na dahil nga naibalik na yung selyadong box na yan sa BIR, meron ng motion na inihain ang prosekusyon para ipasabpina yan. So, itinakda ng impeachment court yung oral arguments between prosecution and defense. Tig 10 minuto sila sa darating na Miyerkules, July 15, bago desisyonan ng impeachment court kung ipapasabpina ba o kailangan ba talagang ipakuha yung BIR box na di umano'y naglalaman ng tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa, gayon din yung bank records nilang mag-asawa. Yan muna ang latest sa impeachment trial day 3. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Samantala, gusto namang ipatawag ng prosekusyon si VP Sara bilang hostile witness sa impeachment trial. Live mula rin sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, ano bang ibig sabihin ng hostile witness? Yes, Jiggy, himayin nga natin yan, base doon sa pangkaraniwang kahulugan ng hostile witness sa judicial proceedings. Under po ng Section 12 ng revised rules on evidence ng Korte Suprema, may 3 pong elemento na tinitingnan nga sa pagdedeklara ng hostile witness. Una, kung may adverse interest. Ibig sabihin po, kung yung pinatawag po na testigo ay hindi neutral o may sarili pong interest na kontra doon sa partido na nagpatawag sa kanya. Pangalawa naman ay kung meron naman pong, kung hindi po siya gusto niyang magtestigo, kung ayaw po niyang magtestigo, pero pinatatawag pa rin po siya nung partido na gustong tumawag nga sa kanya, if present siya as evidence. At pangatlo naman po ay yung tinatawag na misleading. Kumbaga, may dahilan po yung pagpapatawag sa kanya, pero hindi tugma, kumbaga, yung kanyang testimonya doon sa inaasahan. At Jiggy, ang nagdedeklara nga po na hostile witness ay yung korte. Pero dito po sa impeachment trial, gusto po ng prosekusyon na gawing hostile witness nga sana, posible pong ipatawag na hostile witness itong si VP Sara bilang respondent nga po dito under the Article 4 ng grave threats inciting to sedition at nito assassination plot. Kaugnay po yan ng pagbabanta ni VP Sara doon sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At gate nga po niya Attorney Lorna Capunan dahil nakapunta naman ang bise dito nga po mismo sa Senate building kahapon. Posible naman pala nga pwedeng mapatawag si VP Sara na humarap po dito sa paglilitis. Ayon naman po kay Senate President Cheese Escudero, or kay Presiding Officer Cheese Escudero na karapatan naman po ng prosekusyon na maghain ng motion para nga po ipatawag ang gusto nilang testigo. Pero under the rules of impeachment ng Senado, hindi naman po obligado o kailangan mandatory na papuntahin po ang respondent mismo dito sa paglilitis. Narito po yung pahayag ni Attorney Lorna Capunan ng prosekusyon. She showed that she can come to the Senate by visiting the Senate. So I don't think there is any obstacle for her to come when she is subpoenaed as a witness. Ang sabi ng presiding judge, Cheese, is if we want to subpoena a witness, it has to be every Tuesday.
At Marian, ano naging sagot ng depensa sa planong ito ng prosekusyon? Yes, Jiggy, naiparating na nga raw ng defense kay VP Sara itong nga posibleng pagpapatawag ng prosekusyon kay Vice President Sara Duterte sa mismong paglilitis. Ay nga po kay Defense Attorney Michael Powa, karapatan naman daw talaga ng prosekusyon na maghain, maglatag at magharap ng kanilang mga testigo at ang gagawin lang daw nila ay magiging maingat sila, no? Dahil nga po itong si VP Sara ay syempre may mga karapatan din na dapat nilang ingatan at meron daw po kasi sila dapat protektahan, lalo't siya mismo nga yung respondent dito sa paglilitis. Narito pa yung pahayag ni Attorney Michael Powa. Isa yun sa mga bagay na available to us. Of course, I know kahit kahapon nabanggit ng presiding officer that these things might be debatable, diba? So tingnan po muna natin, no? But kasi ang hirap magsalita habang wala pa naman yung motion ng prosecution. So tingnan lang po natin, but definitely we're aware of the remedies available to us. And then syempre it will be done in consultation also with the Vice President. At Marian, kahapon sinabi rin ng prosekusyon na hilingin nilang ipasabpi ng dating Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. Anong sagot dyan ng depensa? Yes, Gigi, naiparating na nga rin daw ng defense team kay Attorney Zuleika Lopez. Ito nga planong pagpapasabpi na sa kanya for next week po yan. At ayon naman po kay Attorney Michael Powa, karapatan nga talaga ng prosekusyon na ilatag o iharap siya bilang testigo dahil kasama po si Attorney Zuleika Lopez doon sa kanilang pre-trial brief or pre-trial order. At kung babalikan po natin, Jiggy, si Zuleika ay yung kasama po ni VP Sara, kanyang Chief of Staff, noon pong nangyari yung na-contempt siya at dinitain nga po sa House of Representatives kung saan ginawa nga po ni VP Sara itong Zoom press conference, online press con, at nandun po siya nung nagbanta nga si VP Sara sa buhay mismo ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Narito po yung pahayag ni Attorney Michael Powa. Sa akin nga, sinasabi ko parate, ulitin ko lang, prerogatiba ng ng prosecution. So sa atin naman, when the witness is there, they're given the chance to direct the witness and we're given the chance to cross-examine. So ano naman po tayo, talagang normal sa proceedings. I don't think there's anything wrong with that. Jiggy, base nga doon sa request ay pasabpi na ng prosekusyon, itong si Attorney Zuleika Lopez ay pinaharap siya para po sa July 13 to 15 po na impeachment trial. At kasama rin po dyan sa request na sabpina si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Yun muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, Palasyo may hirit kay VP Sara tungkol saan niya ay madugong impeachment trial. At petisyon sa Korte Suprema na ipatigil ang paglilitis kay VP Sara, nire-respeto raw ng Senate Impeachment Court. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinigundahan ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara kahapon na magiging madugo ang paglilitis sa kanya. Live mula sa TV5 Media Center, nunguna sa balita, si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, sabi ni VP Sara, I will be bloodied but unbowed. Anong reaksyon dyan ng Palasyo? Alam mo, Jiggy, ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, buti naman sa pagkakataong ito meron ng basehan si Vice President Sara Duterte doon sa kanyang mga pahayag. At ito nga daw base doon sa tula na pinamagatang Invictus. Dito daw ginaya ni Vice President Sara Duterte yung kanyang pahayag base kay Yusek Claire Castro. Matatandaan kasi natin na ilang beses na rin sinabi ni Yusek Claire Castro na puro fake news ang mga sinasabi nitong si VP Sara Duterte. Kahapon, saglit na dumaan itong si VP Sara dyan sa Senado pero hindi siya dumalo doon sa mismong impeachment trial o yung trial proper at nagbigay lamang ito ng maikling pahayag sa media kaugnay nga niyan tinatawag niya na bloodbath. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, maganda nga sana dumaan siya doon but unfortunately kahit nagbigay siya ng pahayag wala naman daw ibinigay na kahit na anong denial ito tungkol doon sa mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Maaaring strategy daw yan ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaya hindi pa ito humaharap doon sa hearing. Tingin naman ni Yusek Castro baka hindi pa nga kailangan sa pagkakataong ito pero mas maiging araw sana kung itinanggi niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon sa Senado at yung tugon ni Undersecretary Claire Castro kanina sa Malacanang. In this bloodbath
and bludgeoning. I will be blooded but unbowed. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning, like what VP Sara said? Magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. At Maricel, kanina sa pinunto ni Defense Attorney Sheila Sison na yung pag-uusig kay VP Sara ay pagbabaliwala umano sa mandato, 32 million votes, mas marami pa daw kahit doon sa mga senador na nakaupo ngayon. Ano naman ang tugon dyan ng palasyo? Tama ka, Jiggy. Isang ayan dun sa mga ipinunto ng kampo ni Vice President Sara Duterte na 32 million votes yung nakuha niya. At kapag pinatalsik siya sa pwesto, parang nasayang naman etong 32 million votes mula sa mga botanteng Pinoy na ibinigay kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tugon siya ng Malacanang, wala sa lohika, hindi ganyan ang tamang lohika pagdating dito sa argumentong ito. Kahit daw 100% pa ang pumoto sa isang opisyal ng gobyerno, ibig daw bang sabihin yan, hindi na siya dapat maharap sa mga impeachable offense? Ibig daw bang sabihin yan, hindi na siya mananagot kung sakali masangkot sa katiwalian? Pakinggan natin yung sinabi ng Malacanang at ng kampo ni VP Sara tungkol dyan. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat, kung liable ka, managot ka. At sinabi ni Senator Pia Cayetano na kinakampihan ng Pangulo ang mayorya. Anong reaksyon dyan ng Malacanang, Maricel? Yes, Jiggy, alam kasi natin na habang nagkakainatan yung diskurso dyan sa Senado, nagsalita itong si Senadora Pia Cayetano at sinabi nga niya na di magpatawag na lamang ng special session ng Malacanang. Total, talaga namang sinusuportahan ng Malacanang o ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular yung majority dyan sa Senado. Pero alam mo, parang pasaring yung naging tugon dyan ni Palace Press Officer Claire Castro kasi una niyang sagot, kamusta na raw ba itong si Senadora Pia Cayetano? Matatandaan kasi natin na doon sa mga previous statement ni Senator Cayetano, medyo sumama yung kanyang loob dahil wala man lang daw nangamusta sa kanya. So dyan sinimula ni Yuse Claire Castro yung kanyang pahayag bilang tugon dito kay Senator Cayetano. Kasi ang napansin daw niya parang madalas humihingal itong si Senator Cayetano kapag nagsasalita dyan sa impeachment trial. Pero bukod dyan, binigyang diin din ni Yuse Claire Castro na syempre susuportahan daw ni Pangulong Marcos yung mga desisyon dyan sa Senate because number one, separate branch of government naman yan. Wala daw talagang magagawang desisyon ang Malacanang tungkol dyan, kundi suportahan kung ano man yung magiging desisyon ng Senado. But of course, pangalawang pinunto ng Malacanang, hindi naman daw susuportahan ni Pangulong Marcos yung mga desisyon ng kahit na anong sangay, kahit na ng Senado, kung nakikita niyang hindi naman daw ito naaayon sa batas. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Gusto po nating kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety, but sinasabi niya na ang Pangulo ay suportado ang majority. Nagsalita po ang Pangulo. Sa isang panayam, kung tayo nagkakamali ay sa kapihan, sinabi naman niya na kung anuman ang isinasagawa ang nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan. At Maricel, tinalagang Cabinet Secretary si Benhur Abalos. Binuwag na ng Pangulo ang posisyon ng CABSEC pero ito'y binalik. Noong 2022 ito binuwag, Maricel. Tama ka, Jiggy. Kanina, inanunsyo ng Malacanang na itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Interior Secretary Benhur Abalos bilang kanyang bagong Cabinet Secretary. Tama ka, Executive Order Number 1, kauna-unahang EO ni Pangulong Bongbong Marcos, ang utos niya dito buwagin yung Office of the Cabinet Secretary. Bahagi ito ng efficiency streamlining measures ng Malacanang. Pero kanina, tinanong din natin, so ibig sabihin ba nito magbabalik uli o mag-i-issue ng panibagong Executive Order ang
ng Malacanang para muling itayo itong tanggapan ng Cabinet Secretary. Pero hindi pa kasi masagot yan ng Malacanang kanina. So antabayanan pa natin yung tugon nila ukol dyan. Pero matatandaan natin na prior to this announcement, nagsalita na rin si Pangulong Bongbong Marcos na gusto niya talagang ibalik sa kanyang gabinete itong si Secretary Benher Abalos. Nagbitiw kasi siya bilang Interior Secretary nang tumakbo siya nitong midterm election sa pagkasenador. But unfortunately, hindi siya nanalo. Kapag hindi ka nanalo, merong pinapatupad na 1-year ban. Natapos na yung isang taon na yan, kaya pwede na siyang i-appoint. At yun nga, yung inaantabayanan ni Pangulong Bongbong Marcos para maibalik siya sa pwesto. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. May inihaing petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang paglilitis ng Senate Impeachment Court kay VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sino mga petitioner at anong nilalaman ng kanilang petisyon? Jiggy, kinwestiyon ni na Attorney Israelito Torion at 8 iba pang abogadong kaalyado ng mga Duterte ang kapangyarihan ni Senator Cheese Escudero na mamuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa kanilang 16 na pahinang very urgent manifestation with motion. Hiniling nila sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante-order laban sa impeachment trial ng bise. Iginiit nila na ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ay maaaring magdulot ng pagdududa sa validity ng buong proseso ng paglilitis. Wala raw bisa ang pagbabago sa rules of procedure ng impeachment trial na pinagtibay sa sesyon sa Senado noong June 3. 12 senador ang dumalo sa sesyon na yon, kaya kine-question din ang quorum nito. Ayon sa mga petitioner, tanging ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial. Matatandaan na nitong session noong June 3, inihain ni Senator Juan Miguel Zubiri ang resolusyon na naglalayong amyendahan ang Rules of Procedure. Yan ay para pahintulutan ang paghalal ng ibang senador sa halip na ang Senate President para mamuno sa impeachment trial sa pamamagitan ng boto ng mayorya. Inaprubahan ito ng Senado sa mismong araw na iyon. Gate ni Torion, hindi nasunod ang tamang proseso sa pagbabagong ito, kabilang ang kinakailangang 1 araw na abiso bago mapagtibay ang anumang pagbabago. Iginiit din nila na ang mga pagbabago ay pinagtibay ng Senado bilang isang legislative body at hindi bilang isang impeachment court. Jiggy. At Camille, may pahayag na bang defense team ni VP Sara tungkol sa petisyong ito? Jiggy, nilinaw ni Attorney Michael Powa na walang kinalaman ang defense team ni VP Sara dito sa inihaing petisyon ni na Attorney Torion. Hindi raw ito alam ni VP Sara at gusto na lamang nila na mag-focus sa impeachment trial. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Powa. Yung petition, I haven't read the petition at all, so I don't know what it says. So I'm not in any position to support or not support any petition. At anong reaksyon dito ng Senate Impeachment Court, Camille? Jiggy, ayon kay Attorney Reginald Tunggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, karapatan ng sino man na gawin yung anumang legal remedies. Maaring pagbotohan daw ng senator judges sakali man na maglabas ng temporary restraining order at o status quo ante-order ang Korte Suprema. Hindi lang daw kasi pwedeng isa lang yung magdesisyon kung susundin o hindi ang Korte Suprema dahil collegial body ang Senado. Pero sa ngayon, magpapatuloy pa rin daw ang impeachment trial hanggat walang inilalabas ang Korte Suprema. Narito ang kanyang pahayag. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yon, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter. At sa panig ng prosekusyon, ano naman yung sinasabi nila, Camille? Jiggy, ayon kay House Deputy Speaker at Prosecution Spokesperson Paulo Ortega, tila naging specialty na ng grupo ni Torion itong paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Wala naman daw pumipigil sa kanila na gawin ito, pero naresolba na raw ang issue ng presiding officer noong unang araw pa lang ng impeachment trial. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
Yung kasi ang bread and butter nila, mag-file ng TRO. So, sa tingin ko, specialty of the house na nila yun. So, of course, wala naman po pumipigil sa kanila na gawin yung mga ganyang bagay kasi yung nga po ang, kumbaga, kahit nakapikit na po sila, expertise na po nila yan. Jiggy, sa ngayon, wala pang inalalabas na resolusyon ang Korte Suprema tungkol sa petisyong ito. Pero karaniwan na mangyayari dyan ay maaaring mag-utos ang Korte Suprema na magkomento ang mga respondent sa petisyon at saka lamang sila maglalabas ng desisyon kung pagbibigyan nila itong hiling na TRO laban nga sa impeachment trial ng Vice. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Susunod, Super Bagyong Inday nagbabadyang mamerwisyo sa Northern Luzon. At Congresswoman Arroyo tinangging nasa likod siya ng plano manong pagpapatalsik kay Ombudsman Remulla. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nakapasok na ng PAR ang Super Bagyong Inday. Bago pa man maramdaman ang epekto nito, puspusan ng paghahanda ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Dito sa Metro Manila, tinukoy na higit 100 flood-prone areas. Karamihan dito ay nasa Quezon City. Nakahanda na rin ang mga rescue teams at equipment. Gumagana ang higit 70 pumping stations para maiwasan ang matinding pagbaha. Samantala, sinailalim na ng OCD sa Blue Alert ang Metro Manila. Ibig sabihin, mas pinaigting ang pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya. Patuloy rin ang paghahanda ng DPWH. Nilinis at tinukay ang mga bara sa daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha. Ang DSWD naman may mga nakastandby ng ayuda. Naipadala na nito ang nasa 23,000 na food packs sa Batanes na posibleng mapuruan ng super bagyo. Mga kapatid, alamin na natin ang latest sa Super Bagyong Inday. Nangungun sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, gaano kalakas ang Super Bagyong ito at ano-anong lugar apektado? Yes, Gigi, ito ang bagyong si Inday ay nasa Super Typhoon category pa din. Ito po ay huling namata ng pag-asa sa layong 1,070 kilometers east ng northeastern ng Luzon. Yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 195 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 240 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa at hindi natin yan inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Pero ito po ay kikilos pakanluran at bukas mag-change na po yung direksyon. Hilagang kanluran na po yan patungo dito sa direksyon ng Northern Taiwan at posibleng makalabas din ang ating area of responsibility sa darating na Sabado. Bagamat wala po tayong nakikitang landfall niyan o pagtama sa ating kalupaan, is napakalawak po nitong bagyong Inday. Nasa around 1,700 kilometers po yung kanyang kabuuang diametro at mas makapal pa po yan dito sa ibabang bahagi nito. Ganyan po ang mga bagyo kapag panahon ng habagat. Kaya kahit hindi po yan mag-landfall, kung ipoproject natin yung kanyang kaulapan, isasabit at sasabit po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Sa ngayon, maganda pa po ang panahon dyan pero may nakataas ng tropical cyclone, wind signals ang pag-asa dyan sa mga areas na yan at maaaring bukas ng hapon hanggang gabi magsisimula na po nating maramdaman ang maulap na panahon at mga pabugso-bugsong hangin na may kasama rin pong mga pag-ulan. At mas magdadagdagan pa po ang mga pag-ulan na yan sa darating na Biyernes at Sabado habang nandito na po sa itaas na bahagi ng ating bansa itong bagyong Inday. Maliban po sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon na makakaranas po ng malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan, hihilahin din po nitong bagyong Inday yung ating habagat o southwest monsoon na kasalukuyan ay bumabalik na at lumalakas na rin po unti-unti. Sa ngayon, meron na po tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms sa western section ng Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang northern parts ng Mindanao, BIRMM, at meron na rin tayong mga possible na kalat-kalat na pag-ulan dito sa may western Visayas. Bukas, mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan. Dito naman po sa western section ng Luzon, ang Mimaropa region,
Pero sa darating na Biyernes, doon po natin inaasahan yung mas maraming pag-ulan na dulot po ng habagat o southwest monsoon. Kasama na po dyan ang western section ng Luzon, Cavite, Batangas, ang Calabarzon area, Zambales at Bataan at ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama rin po dyan ang Metro Manila at magpapatuloy pa yan sa weekend. Kaya mga kapatid, paghandaan na po natin ang mga posibleng epekto ng mga pag-ulan dulot ng ating habagat at ng direct effect ng pagtawid nitong bagyong Inday sa itaas na bahagi natin basta. Jiggy? Alvin, paano yung mga karagatan? Ito ba'y magdudulot ng daluyong o storm surge sa mga komunidad sa lakas nito, Alvin? Yes, tama ka dyan, Jiggy. Sa ngayon nga is actually meron na po tayong malalaking alon na nararanasan dito po sa mga baybaying dagat sa silangang bahagi nating bansa. Silangang bahagi ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Visayas at nag-i-extend pa po yan sa Mindanao. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid, lalong-lalo na po yung mga nakatira sa mga baybaying dagat. Yung ating mga bagyo, kapag tumutungtong po yan sa typhoon, lalong-lalo na kapag nasa super typhoon category, ay nagpapataas talaga ng ating tubig at ng ating karagatan. Yun nga yung tinatawag nating storm surge at daluyong. Kahit di po yan magla-landfall, ay nagdudulot na po yan ng malalaking pag-alon dito po sa mga baybaying dagat na nakatapat po dito sa ating super bagyong Inday. Gigi? Maraming salamat, weather frontliner Alvin Pura. Susunod, Senator Marcoleta may mild pneumonia. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Itinanggi ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na siyang nasa likod ng umano'y planong pagpapatalsik kay Ombudsman Boying Remulla. Sa isang payag, sinabi ni Arroyo na tututol siya sakaling may magain ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Remulla. Gate ni Arroyo, politikal ang bawat impeachment at magiging boto raw niya ay pabor kay Remulla. Naging magkaalyado raw sila ni Remulla nung presidente pa siya, kaya hindi niya susuporta ng anumang akbang para mapatalsik ito. Lumutang sa social media na isa umano si Arroyo sa nagpaplano ng impeachment laban kay Remulla. Si Ombudsman Remulla nagpaimbestiga at nagpakaso ng plunder laban kina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Wala pang pahayag si Remulla. Hindi pa pwedeng lumabas ang ospital at ilipat sa kulungan si Senator Rodante Marcoleta dahil sa kanyang mga karamdaman. Ayon sa pamunuan ng PNP General Hospital, may mild pneumonia at degenerative disc disease o problema sa gulugod at senador. Base yan sa resulta ng kanyang x-ray. Minomonitor din ang blood pressure ni Marcoleta na umabot sa 160/90 kanina. Delikado raw ito para sa 72 anyos na senador. Gayunman, stable o nasa maayos sa kondisyon naman si Marcoleta. Wala na rin itong inindang pananakit ng dibdib at batok. Pero ayon sa pamunuan ng ospital, hindi pa rin siya fit para mailipat sa New Quezon City Jail. Depende pag nakumpleto na natin yun, naging maintain na po yung blood pressure niya and okay na siya. Wala naman po problema na ilabas po natin si Senator Marcoleta. Yung mataas na po talaga yung BP niya kasi hypertensive po si Senator Marcoleta po talaga eh. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.